Shalom Alaikum, Shalom, Shalom. Isang pinagpalang araw ng Sabado sa ating lahat mga kapatid. Binabati natin ang ating mga masugid na sumusuporta sa atin. Sina Kuya Romy Nunez, Mr. Faith, Brother Joseph Mankian, at yung iba pa natin mga kapwa Katoliko na from time to time ay dumadaan at sumasama sa atin. So, may God bless us. Ito yung ginagawa natin na Preaching in the Wilderness series. Preaching in the Wilderness series sapagkat bagamat ang TikTok ay napakalakas ng kanyang nararating, yet you cannot expect na marami yung manonood or makikinig. Many will just pass by and maghahanap ng magagandang content dito sa TikTok na kanilang gustong pakinggan or panonoorin. That is why we call this as Preaching in the Wilderness series. So before that, let us pray. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Breathe into me, O Holy Spirit, that my thoughts holy, move in me, Holy Spirit, that my words too may be holy. Attract my heart, Holy Spirit, that I may love only what is holy. Strengthen me, Holy Spirit, that I may defend all that is holy. Protect me, Holy Spirit, that I may always be holy. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, yan. Bukas, we'll be celebrating the Pentecost Sunday, mga kapatid. 10 days after the ascension of our Lord Jesus Christ. That is why every time na mag-start tayo, we are praying the prayer for the Holy Spirit, the third person of the Divine Trinity. And then, punta na po tayo ngayon sa ating Ebanghelyo. And the Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. John chapter 21 verses 20 to 25. Glory to you, Lord. Peter turned and saw the disciples following, whom Jesus loved, the one who had also reclined upon his chest during the supper, and had said, Master, who is the one who will betray you? When Peter saw him, he said to Jesus, Lord, what about him? Jesus said to him, What if I want him to remain until I come? What concern it is of yours? You follow me. So the word spread among the brothers that disciples would not die, but Jesus had not told him that he would not die. Just what if I want him to remain until I come? What concerns is it of yours? The Gospel of the Lord. Praise to Lord Jesus Christ. Ayan. So, ang tinutukoy dito na subject is si San Juan, the Beloved, the John the Beloved, the youngest among the apostles of the Lord Jesus Christ, na noong sinasabi nga rito, tinathrowback dito sa kwento na siya yung naglin sa dibdib ng Panginoon Kristo at nagtanong kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kasi di ba nung Last Supper, binanggit ng Panginoon Kristo na siya ay pagkakanulo. And then, nagulumihanan sila, kaya nagtanong itong si John the Beloved kung sino yung magbe-betray sa kanya. At yung pinag-uusapan ng Panginoon at ni San Pedro. Kasi sumusunod sa kanila si Juan, the Lord Jesus Christ and Saint Peter are talking privately. So makikita natin yung andun yung paggalang ni
San Juan na he is distancing himself kasi nag-uusap nga itong ang Panginoon Kristo at saka si San Pedro. And then sabi dito sa verse 21, when Peter saw him, he said to Jesus, Lord, what about him? Ano naman ang patungkol sa kay San Juan? At sabi ng Panginoon, Jesus said to him, what if I want him to remain until I come? What concern is it of yours? You follow me. So sinabi ng Panginoon, nagtanong si San Pedro kung ano ang patungkol kay San Juan. So sinabi ng Panginoon, ano sa iyo kung mabubuhay siya hanggang sa aking pagbabalik? Pero mo try to imagine, sabi niya. So, what if I want him to remain until I come? What concern is it of yours? You follow me. And then verse 23, mga kapatid, kasi sinabi nga ng Panginoon, ano ngayon sa iyo kung mabubuhay siya hanggang sa pagbabalik ko? Di ba? Grabe nun. Tagal, di ba? So, dito sa verse 23, mga kapatid, so the word spread among the brothers that yung brothers, it's among the disciples, that disciple would not die, but Jesus had not told him that he would not die. Just what if I want him to remain until I come? What concern is it of yours? So nagkalat yung bali-balita na hindi siya mamatay hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. And then kung titingnan natin, mga kapatid, kung seleksikin natin yung kasaysayan ni Saint John according sa mga early Christians, sa mga tradition, si Saint John po, mga kapatid, actually he was tried to be killed. Ang ginawa sa kanya is he was tried to be killed sa, di ba, lahat naman ng mga apostol ay pinatay. So lahat sila namatay, mga kapatid. Lahat ng mga apostol, mga grabe yung kanilang kamatayan. Pero pagdating kay San Juan, mga kapatid, si San Juan the Beloved, he didn't die brutally like the other apostles, mga kapatid. Si Saint John the Beloved died in an old age. Bago siya i-exile sa Patmos, mga kapatid, he was been tried to be killed. Ito, narinig ko lang tong kwento, pero I will confirm it. And you can confirm it also. Ganyan kapag may narinig tayong kwento, always na i-confirm natin. Di ba? So, he was tried to be killed, si Saint John the Beloved. But, hindi po siya namatay. Ang pagka-alaala ko ay he was tried to be killed by boiling in oil. Hindi po siya namatay, mga kapatid. Parang katulad nung si Saint Sebastian. Si Saint Sebastian is a Roman soldier who converted to the Catholic faith, to Christianity. Si San Sebastian ay pinalaso po siya kasi nahuli siya, and then pinapa-renounce sa kanya yung kanyang pananampalataya, pero hindi niya na-renounce. He publicly confessed his faith before the emperor. And then pinalaso siya, hindi namatay si Father Jason. Hindi namatay si Saint Sebastian. So alam niyo ang kinamatay ni Saint Sebastian? Binugbog siya, mga kapatid. Doon siya namatay. So, itong si Saint John the Beloved, he was tried. The persecutor tried to kill him, pero hindi nga po siya namatay. Kaya ang nangyari sa kanya, dahilan sa hindi siya namatay, he was exiled to Patmos. At nung na-exile sa Patmos, ay doon niya natanggap yung revelation sa kanya. At yun nga, itong book of Revelation, the last book of the Bible, is attributed to Saint John the Beloved, Saint John the Apostle. So siya. So, ibig sabihin, itong part nitong
gospel ngayon, John 21:20 to 25, nagpapatunay na talagang pinoprotektahan ng Panginoon si Saint John the Beloved. Kasi sabi niya kay San Pedro, ano ngayon sa iyo kung hindi siya mamamatay hanggang sa pagbabalik ko? Try to imagine that. So, si Saint John, hindi nga po siya namatay talaga by brutal execution. Kaya nga napilitan na lang siya na exile doon sa island ng Patmos. At doon nga niya natanggap yung revelation. At yan yung mababasa natin yan sa last part ng Bible na Revelation. Okay? So, at hindi naman yan bago na sasabihin natin parang pwede natin i-question na parang imposible naman na hindi siya namatay. Pinakuluan sa mantika. Let us remember na marami na po prior pa man yan sa Old Testament pa lang, di ba? Si Daniel, inilagay siya sa kulungan ng mga leon, but God shuts the mouth of the lion. Di ba? Si King David, bago siya naging hari, kinakwento niya kay Saul na nung bago niya labanan si Goliath, ay nagpaalam sa kay Saul na lalabanan niya si Goliath. Kasi nagkwento si David na kapag inaatake yung kanyang mga tupa ng mga leon, ay inaagaw niya yung kanyang mga tupa sa bibig ng leon at pinapanganga niya yung bibig ng leon. Diba? Mga ganong, it seems impossible. Pero God gave them the ability to do it. Maging si Samson, diba? Napakalakas niya. Si Gideon, sa dami-dami, libu-libu yung mga naipon niya ng mga sundalo. Pero yung naisama niya ng mga sundalo sa digmaan talaga na actual is only 300. But still, they won against their enemy. Si Shadrach, Meshach at Abednego, di ba? Si Ananias, si Misael at saka si Azaria. Yung tatlong kabataan, they were thrown into the fire. Yet, hindi rin sila namatay. So, kung nangyari noong Old Testament, it is very possible na nangyari din sa kay Saint John the Beloved na hindi talaga siya namatay kasi he was tried to be killed brutally. Na pinakuluan niya daw po siya sa mantika. Pero hindi talaga siya namatay. So, that is why they exiled him in the island of Patmos. And when he was in the island of Patmos, he received the revelation from God. At yan ngayon nakasaysay doon sa Book of Revelation, mga kapatid. So, kung titingnan natin, makikita natin na kung babalikan natin yung previously, yung Ebanghelyo doon sa John chapter 16, na sinabi ng Panginoon, na sa John chapter 17, doon sa kanyang prayer, sabi niya, iningatan ko sila sa pangalang ibinigay mo sa akin. Sabi niya, at walang napahamak isa man sa kanila maliban sa isang taong naghanap ng kanyang kapahamakan. At he was referring to Saint Jude. Si Judas Iscariote, not Jude. Not Saint Jude na isa, kundi si Judas Evans. Si Judas Iscariote, mga kapatid. So, yun yung sinasabi ng Panginoon na iningatan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban doon sa isang taong naganap ng kanyang kapahamakan. Sa atin, kaya naman tayong ingatan ng Panginoon. Sa atin, sa kasalukuyan, God can take us, can keep us safe. Pero, let us remember na binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan. Gusto niya tayong ingatan, but there are many times in our lives na tayo yung nagpapahamak sa ating mga sarili, mga kapatid. Paano natin masasabi na gano'n? Halimbawa, sa bisyo. Ayaw ng Panginoon na magkasakit tayo. Ayaw ng Panginoon na magkasakit tayo. Yet, pinipili nating magkasakit most of the time because of vices.
mga unhealthy practices natin. Good day, buns, di ba? Correct? Di ba? Ganon? There are times God wanted us to be healthy. God wanted us to have a good life. But yet, since we have the free will, hindi tayo pwedeng saklawan ng Panginoon yung free will na ibinigay niya sa atin, or else lalabas na para tayong mga robot. Kaya nga meron dito sa Proverbs, mga kapatid, na sinasabi na ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili. Sa Kawikaan, hanapin natin yun. Then pagkatapos, ibinabagsak ang sisi sa Panginoon. Di ba? Most of the time, ganun nangyari. Proverbs, Kawikaan chapter 19, verse 3. Ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili. Pagkatapos, kay Yahweh ang bagsak ng sisi. God can protect us. God can keep us safe and sound. Yet, hindi pwede saklawan ng Panginoon yung free will natin, mga kapatid. Na sinasabi ko nga sa inyo na most of the time, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili. Then pagkatapos, sabi dito, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili. Pagkatapos, kay Yahweh ang bagsak ng sisi. Sabihin nila, bakit may totoong Diyos? Bakit niya ako pinabayaang magkasakit ng ganito? Pinili natin yung mga kapatid because the free will that we have ay ginamit natin. Hindi tayo pwede saklawan ng Panginoon na para tayong robot. Di ba? Kung saklawan tayo ng Panginoon na parang robot, ay di, wala na. Kaya natin siya sinusunod, hindi yung paglilingkod natin sa Kanya, yung paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon, hindi pleasing, hindi nakalulugod. Kaya natin siya pinaglilingkuran kasi parang manipulated tayo. Parang robot ka eh. Wala kang choice. Kaya nga ang paglilingkod na pleasing sa Panginoon ay hindi yung ikaw ay slave. Kasi may pananampalataya na ang kanilang pagkakilala sa Diyos ay master lang. They cannot call God as Father. So kung ang Diyos ay master mo, yung ginagawa mo is not, kaya mo lang ginagawa yun kasi you are bound to do so. Wala kang choice. Kasi slave ka, pag sinabing slave ka, you are owned by your master. Ngayon, kung father and son relationship to God, kaya mo ginagawa yung mga bagay na yun, it is not out of fear, but it is because out of your reverence and love towards God. Kaya mas nakalulugod yun kaysa yung sinasabing slave and master relationships, mga kapatid. No. Kaya nga yung sinasabi niya, diba, merong ganong pananampalataya. Ang tawag nila sa Diyos, they can't call God as Father. Tayo, binigyan tayo eh. John 1:12, di ba, sinasabi na ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Di ba? Bagamat, kung titingnan natin, may part naman talaga sa New Testament that even Paul called himself a slave of Jesus Christ. Pero tayo yung slave na binili ng Panginoon ng kanyang dugo. Doon na makita naman natin sa 1 Peter chapter 1, di ba? Makikita naman natin doon na binili tayo ng Panginoon sa Kristo ng kanyang dugo. Yet after He bought us, He gave us the freedom. He gave us the freedom. Parang katulad nung nabanggit ko na rin to before. Parang katulad nito. Yung may isang mama na may nagtitindang mama ng mga ibon doon sa market. Binili ng isang mama. After he bought it, hindi niya dinala sa bahay at inilagay din sa hawla, mga kapatid. Hindi niya ginanon. Ang ginawa niya, after he bought it, he opened the cage and let those birds flow away. They flow away.
Hinayaan niya, binili niya, then after that, he let those birds flow away. No. Ganon din sa atin. Binili tayo ng Panginoon ng kanyang mahal na dugo. Makikita natin sa 1 Peter chapter 1. Yet, after it, the Lord gave us freedom. So, makikita naman natin yan sa banal na kasulatan. The Lord Jesus Christ gave us freedom. Hindi niya tayong inaring alipin. Yan, binanggit na rin niya ng Panginoon dyan sa John chapter 16, di ba? I no longer call you slaves because slaves do not know what his master is doing. But I called you friend. Tinuring na tayo ng Panginoon na kaibigan. Di ba? Okay. We discussed that before. Ang sabi dito sa John chapter verse okay. Okay, hanapin ko dito mga kapatid. Sinabi ko. Okay, John 15:15, mga kapatid, sinasabi, hindi ko na kayo tinuturing, inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko na kayo mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Okay? So, inaari na tayo ng Panginoon na mga kaibigan. He never treated us as slave. Bagamat, pwede niyang gawin yun kasi He bought us eh. He bought us by His most precious blood. From the hands of the devil. But after He bought us, He gave us freedom. Katulad ng sinasabi ko nga sa inyo, yung parang mama, yung nakita niyo yung binibentang mga ibon doon sa market, hindi niya ginawa ring, hindi niya rin inuwi at saka kinulong sa hawla yung mga ibon, but He let those birds flow away. Ibig sabihin, binigyan niya ng kalayaan. Ano sabi? So kung ang Panginoong Kristo, actually, He has the right to call us slave. Pero sabi niya dito sa John 15:15, He gave us freedom, mga kapatid. He called us friends, not anymore as a slave. Okay, sabi rito. Okay. Okay, First Peter chapter 1 verse 18. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo, di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto at pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. So He bought us by His most precious blood. Yet, after He bought us, He did not consider us as a slave but a friend. Kasi kung slave tayo, magsusunod tayo sa Kanya, maglilingkod tayo sa Kanya kasi we are bound to do so. Wala tayong choice. Yung gagawin natin na paglilingkod, yung ginagawa natin para sa Kanya, hindi magiging kalugod-lugod. Kasi kaya na natin ginagawa yun kasi slave tayo, we are bound to do it. Pero yung kalugod-lugod na parang katulad nito, we were freed by the Lord, yet we chose to follow Him, to serve Him. Binigyan niya na tayong kalayaan, pero pinili natin na instead na parang katulad nung 10 kitongin. Halimbawa, parang katulad nung 10 kitongin. Di ba, out of 10, isa lang yung bumalik at nagpasalamat.
Bagamat pinaalis, sige, humayo kayo, pumunta kayo doon sa pari at pagpakita at pagpasuri kayo. Out of that then, 10 lepers, ay isa lang yung bumalik. Bagamat binigyan sila pinapunta sila ng Panginoon doon sa pari, pero yet hinanap pa rin sila ng Panginoon. Di ba 10 ang pinagaling? Bakit isa lang ang bumalik at nagpasalamat sa Diyos? Parang katulad din nung si Ruth at yung si Orpha. Di ba? Yung dalawang manugang ni Noemi. After na mamatay ang kanyang mga anak, pinapauwi na ni Noemi yung dalawa niyang manugang. Sabi niya, umuwi na kayo sa inyong bayan, sa inyong Diyos. Sabi niya, sapagkat babalik na ako sa aking bayan. But Ruth willingly accompanied Noemi sa Israel. And because of that, si Ruth ay naging isa sa mga lineage na pinagmulan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama sa dun sa ilang mga babae na binanggit sa genealogy ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 1. My brother Joseph John Quijano, good morning po. And then si Letty and okay. So at iba pa. So yun mga kapatid, na ang kalugod-lugod na paglilingkod sa Panginoon is yung may kalayaan ka. Kapag maglingkod ka, despite you have a freedom, yet you chose to serve God, to do good things for the glory of God, yun yung kalugod-lugod na mga bagay. Pero kapag ikaw slave, gumawa ka ng mga bagay, kahit ano pa karami yung ginagawa mo, hindi makonsider na kalugod-lugod yun kasi talagang you are bound to do so. Obligasyon mo yun. Gawain mo yun. Kaya nga, di ba, may sinabi ang Panginoon na kami aliping walang kabuluhan, ginagawa lamang namin ang ipinag-uutos sa amin. Di ba? The Lord, ano yan? Okay, hanapin natin kung anong version. Okay. Luke chapter 17 verse 10, mga kapatid. Sinasabi doon, sabi ng Panginoon, Luke chapter 17 verse 10. Si Father Jason Santos, kanina Brother John dumaan din dito At least may papakita ng suporta bagamat hindi man sila bumababad. Sabi rito, gayon din naman, kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat na ang inutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. So tungkulin ng mga alipin, yung gawin, yung dapat nilang gawin. Kaya, kung ikaw pa pipiliin, mas pleasing, kaya tama yung sinabi ng Panginoon na hindi niya na tayo tinuturing na alipin, kundi kaibigan. Yet despite of that, nakaibigan tayo ng Panginoon, pinili pa rin natin na mabigyang lugod, mapaglingkuran ng Diyos, despite we have freedom, yun yung nakakalugod. Yun yung nakakalugod sa Panginoon. Kahit sa mga anak, halimbawa mga kapatid, kahit sa mga anak, I made thank you sa floodlight. Sa mga anak, ang mga anak, mas nakalulugod
na yung mga anak ay mahal ka nila or sinusunod ka nila out of their love to you as parents. Not because they are doing things na ikinasisiya mo kasi natatakot sila na baka hindi mo sila bibigyan ng allowance, halimbawa sa isang mga estudyante. Kung sinusunod ka ng mga anak mo, it is out of their love to you as parents. Because tinitingnan nila yung gratitude, tinitingnan nila yung utang na loob, yung gratitude. Kumbaga sa parang ibinabalik nila, isinusukli, sa term natin is, sinusuklian nila yung kabutihan mo sa kanila bilang mga magulang. Though alam nila na ang mga magulang is bound to let their kids study, makapagtapos ng pag-aaral, mabigyan ng kanilang pangailangan. Alam ng mga anak mo yun, pero sinusunod ka nila out of their love to you as parents kasi nakita nila yung ginagawa mong paghihiram mo para sa kanila. Out of their gratitude. Hindi dahilan sa kaya kanila sinusunod, dahilan sa natatakot sila baka hindi mo sila bigyan ng allowance, hindi mo sila pag-aralin. Dapat hindi ganun. So yung mas nakatutuwa sa part ng mga magulang yun. Kaya sumusunod yung anak mo sa iyo, it is because of their love to you as parents. It is because out of their respect sa iyo, dahilan doon sa ipinapakita mong pagmamahal mo sa kanila. Hindi sila sumusunod sa iyo dahilan doon sa takot. Kaya ang maganda, parang katulad sa atin sa gobyerno, ang magandang gobyerno ay kaya sumusunod yung mga tao, kaya sinusunod ng mga tao yung batas, it is because maganda yung pamamahala mo bilang leader. Mga kapatid, hindi dahilan doon sa autocratic na style. Kaya sila sumusunod, kaya sumusunod yung tao, takot sila sa batas. Kaya sumusunod ang tao, takot sila baka itukhang mo or patayin mo. Mas maganda, yung mga tao sumusunod, it is because not because of the law. It is because yung mataas na respeto nila sa iyo. Mataas na paggalang sa iyo. Yun yung magandang gobyerno, mga kapatid. Hindi yung dahilan sa takot. The same with sa pamilya. The same with the Lord. Kaya nga kung ang Panginoon oppressive siya masyado kasi kapag robotic style, yung gagawin kang robot ng Panginoon, slave ka, hindi yun pleasing. Yung ginagawa natin, hindi pleasing yun. Kasi kaya natin ginagawa yun, katungkulan natin, katulad na binabanggit doon sa Luke chapter 17, verse 10. Yun mga kapatid. Mas ang nakalulugod is pinaglilingkuran ng Panginoon ang Diyos because of His abundant mercy. Because of gratitude ng kanyang mga subject. Yan. Di ba? Parang katulad nung sa kanta na, ano yung kanta na yan? Bakit nga ba iniibig kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit nga ba pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba.
You see? Yung mga ganong reason. Why you're doing that? Why we are obeying the will of the Lord? Not because we are afraid of condemnation. Dapat ang motivation natin, mga kapatid, why we obey the Lord, it is because out of gratitude, out of love for Him. Response natin sa Diyos na unang umibig sa atin. Yung sinasabi sa 1 John, di ba? Siya yung unang umibig sa atin. Kaya yung ginagawa natin, it is just a response for His love for us because He is the first who loved us, mga kapatid. Kaya yung mga anak nyo, kapag sinusunod kayo out of their love to you, yun yung maganda, masaya sa pakiramdam, masarap sa pakiramdam. Pero kapag sinusunod ka dahilan sa takot lang sila sa'yo, pag makagraduate sila, bantay ka, maghanda ka, di ba? Ay, hindi yun. Wala kang ano doon, maasahan doon. Pero yung, kapag mahal ka ng anak mo, kahit nasa abroad ka, pag mahal yung namamayani sa kanilang puso, kahit hindi mo sila nakikita, gagawin nila yung mga bagay na hindi makasakit sa kalooban mo. Kahit nasa abroad yan. Pero kung hindi ka nila mahal, mga kapatid, naghihirap ka dyan sa ibang bansa, hindi pagmamahal yung kanilang ginagawa, response sa ginagawa mo sa kanila, kaya ka lang nila sinusunod kasi baka i-cut mo yung padala mo galing abroad. Kaya sila nakikinig sa iyo, hindi sila sumasagot-sagot sa iyo kapag magsalita ka. It is because they are afraid na baka hindi mo na sila padalhan ng pera. Pero yung anak mo, yung situation, mga kapatid, kinuha natin, na ganun din sa pagsunod sa Diyos. Na kung ang anak mo, mahal ka, kahit nasa abroad ka, andito yung mga anak mo sa Pilipinas, pahahalagahan nila yung mga sinasabi mo dahilan sa mahal ka nila. Tinitingnan nila ng utang na loob yung paghihirap mo dyan sa ibang bansa. At yun yung nakakatuwa sa part ng magulang, mga kapatid. Hindi yung susundin ka lang nila out of fear. So dapat ganun din tayo sa atin sa Panginoon. We are not following the Lord Jesus Christ. We are not obeying Him not because of fear of condemnation pagdating ng araw, kundi dapat ang mamayani sa atin is kung bakit natin siya pinaglilingkuran, kung bakit natin siya sinusunod, it is because out of our love for Him. In response to His love for us. Ay, Kuya Romy, good morning. Dapat ganun, mga kapatid. Yun yung pleasing, nakalulugod, pleasing obedience to the Lord. Yung malaya ka, you are not slave. Kung slave ka, ay hindi yun. Kaya mo lang ginagawa yun, it is because you are bound to do so. Pero tayo, tinubos tayo, yet hindi tayo kinonsider ng Panginoon na alipin, katulad ng binanggit niya sa John 15:15. Tinuring niya tayong kaibigan. Then after that, na pinalaya niya tayo, parang katulad nung halimbawa, may mga aso kang binili sa market, 'di ba? Dati kasi binebenta pa yung aso, 'di ba? Kinakatay kahit sa ibang bansa. 'Di ba? May mga aso kang binili. At yung aso na 'yon, nung binili mo sila sa market, sigurado kakatayin na sila eh. Yung mga aso na 'yon, binili mo at saka pinalaya, then sigurado out of their gratitude to you, may mga aso na susunod sa iyo. May mga aso na magpupunta na kung saan sila pupunta.
Kasi may mga aso na alam nila na mayroon silang tinatawag na tumatanaw sila ng utang na loob, mga kapatid. Kahit 'di ba nakikita natin so kahit mga wild animals, 'di ba nakikita natin sa Facebook, sa mga reels, makikita natin yung mga wild animals kahit yung kuyot, yung mga deer na tulungan ng tao, kahit yung mga wolf na tulungan ng tao. Makikita natin na after that, binibisita nila yung bahay ng taong tumulong sa kanila. Di ba? Out of their gratitude. Yan. Yan yung hinihintay sa atin ng Panginoon. Yan yung hinihintay ng Panginoon. Hindi dahilan sa, kung hindi dahilan sa sinabi, halimbawa, kung hindi kayo maglilingkod sa akin, mapupunta kayo sa dagat-dagatang apoy. Walang ganun eh. Parang katulad ni yung may free will kasi tayo katulad nung sa sa Joshua 24:15, di ba? Nung kinausap ni Joshua yung bayang Israel kasi tatawid na sila sa ilog Jordan papunta sa bayang pangako. Di ba kinausap niya yung bayang Israel? Sabi niya, sino ba ang Diyos na inyong paglilingkuran? Puntahan natin na Joshua 24, mga kapatid. May sinabi sa dito si Joshua, very strong, Ibig sabihin, may kalayaan. Pinapipili sila. Ito, basahin natin, mga kapatid. Umpisa natin sa verse 12. Pinasalakay ko sa mga pukyutan ang 2 haring Amoreo at pinalayas kila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga anak, ang inyong mga tabak at pana. Okay, verse 13. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Verse 14, mga kapatid, sabi, kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyo, ayan, take note ibig sabihin may kalayaan. Sabi dito, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosan sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan? Ayong huli, sabi ni Joshua, ngunit ako at ang aking angkan kay Yahweh lamang maglilingkod. Parang sinasabi ni Joshua na yung kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa inyo, dapat yun yung mag-lead sa inyo kung bakit ninyo siya paglingkuran out of your gratitude. Pero despite of that, na ginawa niyang kabutihan sa inyo, yet you chose to worship other gods beside God who created heaven and earth. Basta ako at ang aking angkan, as for me and my house, we will serve the Lord. Ginawang kanta ni Ginawang kanta yan eh. We will serve the Lord even when trials come. Grabe, naiyak ako dyan kapag ginakanta ko dati yan. Lagi. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. So,
pinapipili tayo ng Diyos. Siya yung paglilingkuran natin or yung sarili natin or yung mga bagay-bagay sa sanlibutan. So nilatag ni Joshua yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanila. There is enough reason for them to serve God. Pero hindi sila pinipilit. Even tayo ganun din, di ba? Kasi binigyan nga tayo ng kalayaan after we are been bought by the Lord. Ibig sabihin, pag binili ka, ako na nagmamay-ari sa iyo kasi binili kita eh. Subject ka na sa akin. Kung ano yung gusto ko, dapat susundin mo. Kasi kung hindi kita binili, edi alipin ka pa rin ng previous owner. Yung previous owner, marahas, halimbawa. Ako na nagbumili sa iyo, hindi kita pahirapan. Mas maganda yung term ko. Kinonsider ka as friend. Hindi ka na alipin. So, napipiliin mo. Di ba? Kaya John 15:15, sabi niya, I no longer call you slaves because slaves do not know what his master is doing. But friends do. Alam ng kaibigan. Di ba? Nabanggit na rin yan before tong gospel ngayon. Doon sa John 17 na magpapakilala siya sa atin. Ipapakilala niya yung kanyang sarili sa atin. Kung slave ka, I am not bound to ipaliwanag ko. Hindi ako magkukwento sa iyo. Kaya nga, di ba, kapag ang mga alipin ay habang kumakain yung master, nakatayo lang sila dyan. Wala sila mga tsinelas. Naghihintay lang sila utusan. Hindi sila makikisabay sa pagkain. Pero kung ikaw, kaibigan ka ng Panginoon, you can eat with Him. Diba? Gaya nga, yun yung sinasabi din sa Revelation chapter 3, verse 20. He stands at the door and knocks. If anyone hear His voice. Kung yung Revelation chapter 3, verse 20, kung slave tayo ng Panginoon, wala tayong choice, hindi na siya magnanak. Buksan niya na lang yung pinto at papasukin yung bahay natin. Di ba? Parang robotic ka, manipulative. So kung yung Diyos mo is master lamang, may reliyon ganyan, mga kapatid. Kaya kung ako pipiliin, mas gugustuhin kong paglingkuran yung Diyos na kaya ko siya pinaglilingkuran because of His goodness. Matawag ko siyang Ama. Yung Ama, kapag Ama, may kalayaan ka na susundin mo siya or not. Diba, mga kapatid? Kayo na mga magulang. Diba, may mga magulang ni Brother Joseph June. May anak kang sa ibang bansa. Diba? Kung tutuusin, westernized mentality, may nakuha na siyang westernized mentality, Brother Joseph June. Pwede na niya yung hindi tutulungan. Kasi sa western, ang mga matatanda doon, most of them, ay dinadala na sa nursing home. Pwede niyang isipin yon na kasi kapag ma-westernize na yung mind nila, pwede nila sabihin, Brother John, di ka na niya ako papadadalhan. Bahala kayo sa buhay niyo. May pension naman kayo. Matanda na kayo. Sabihin ganun. Di ba? Pero, hindi lamang dahilan dun sa Filipino culture, pero, kundi yun yung, kaya ginagawa mo ng anak mo yun sa'yo, pinaglilingkuran ka, tinutulungan ka, kasi alam niya
nagtatanaw siya ng utang na loob. Alam niya na ikaw na magulang, wala ka na ipon para sa sarili mo. Kasi nagsikap ka, lahat ng para sa kanila ay binigay mo. Pinaghirapan mo para sa kanila. Kaya wala ka na ipon para sa sarili mo. Merong ganun mga kapatid. Sa mga probinsya, meron bang SSS mga matatanda? Doon wala. Oh. Talaga nagsikap sila. Lahat ibinigay niya. Nila para sa iyo, katulad ng tatay ko dati. Ang inaasahan lang naman namin is palay. Every month, ilang buwan bago ma-harvest ang palay. May lupa kami sa bundok. Mais ang layo nun. Kapag magtanim ka doon, kinakailangan mong bantayan. Nasunog naman yung kamalig namin doon. Bantayan mo kasi may mga daga or anong mga ibang mga kalabaw na doon, mapapabayaan. Yung mga tanim mo, masisira. So, thank you sa life. So, masisira. So, ang inasana namin, palay, ilang buwan yun. Tapos, meron kaming barakong baboy, kumikita din kami doon. Yung tatay ko, walang SSS. Namatay yung nanay ko at may age mga 10. Itindahan lang, wala rin SSS yun. Ilan na sa probinsya. Yung tatay ko, berin mo, nung nag-aral kami sa bayan, high school, kasi bandang huli, nag-board kami doon kasi kapag baha-baha, mga 4 kilometers away ang layo sa bahay namin. Yung tatay ko pumunta sa school, makikipag-usap sa doon sa mga may tindahan ng ulam. Para kung pwede makautang yung anak ko ng ulam. Di ba? Ipinapahiya niya yung sarili niya para sa iyo. Anong magiging response mo bilang anak sa magulang mo na ganun? Pag nakagraduate ka, pabayaan mo na lang sila. Hindi mo natitingnan ng utang na loob yung hirap nila para sa iyo. Di ba? Mira mo, tatay ko, pinapahiya niya sarili niya, mangungutang siya, hindi niya naman kilala yung mga nagtitinda doon. Taga-baryo kami, layo namin Isa lang kilala namin sa bayan, yung kababaryo din namin na may bahay doon, malapit sa school. Doon kami nakikinood ng TV. Mga gatso. Mga gatso, God bless sa inyo. So, yung hirap ng magulang mo, siging suroy. Merong SSS. Siging suroy-suroy. Sa probinsya, Brother Jun, di ba? So ngayon, pag tumanda na sila, ikaw na yung nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo, yung hindi ka na, may kalayaan ka na actually. Kaya mayroong mga anak na pinapabayaan na talaga yung mga magulang nila. Pero despite of that, na nakapagtapos ka, may sarili ka ng pamilya, yet you are still helping your parents. Kahit maayos ng buhay mo, may pamilya ka na, may mga anak ka na inintindi, yet you still choose to help your parents kasi wala talaga naipon yung mga magulang mo. Dahilan doon sa lahat ibinuhos nila para sa inyong magkakapatid. You see, mga kapatid? Ganun. So yun yung mga, despite na may freedom ka, yet you chose na i-take care mo pa rin yung parents mo out of your gratitude, out of your love for them. Because you love them because they are the one who first show love. At the same time, kaya mo sila arugain din pagdating ng pagtanda nila. Yun yung sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Huwag nating gayahin, katulad na nabanggit na rin natin to, huwag nating sundin yung sinasabi ng mga sikat na mga artista. They are not our teacher.
ang pakikinggan natin ng banal na kasulatan ng Panginoong Jesucristo. Ang banal na kasulatan. Yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. 5:8 ba yun? Or 18? Tingnan natin mga kapatid ha. Ano sinasabi dito? Mga kapatid ha. Ayun, verse 8. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Okay, di ba? Pope John Paul said, hindi ko na ano yan, Brother John. Sabi niya, do not give your children money or any material, but give them God. Yes, kasi kung nasa kanila yung Diyos, they can have everything. May tanong ako sa iyo, mapupunta ba sa impyerno ng mga bata? Sabi ni Kawikaan 15:3. Sige, Kawikaan 15:3. Malayo yan sa topic ko ngayon. Hindi ko muna iintindihin yan. Mamaya, sa huling part. Okay. So, mga kapatid, yun yung kaya natin sinusunod yung mga magulang natin. It is because out of our love for them. Because sila yung unang umibig sa atin. The same with God. Because ang Diyos yung unang nagpakita ng pag-ibig sa atin. Yan nga, may mga dami na nating minakinote na situation, na instances, na after He vote us, He give us freedom. Parang katulad ng ibon, after na binili ng isang lalaki, after niya binili yung mga ibon, he let those birds flew away. Hindi niya dinala sa bahay niya at kinulong din. Yun yung ginawa sa atin. After na binili tayo ng Panginoon, ng kanyang banal na dugo, hindi niya tayo inaring alipin, but inaring niya tayong kaibigan, sapagkat ang alipin ay walang alam sa ginagawa ng kanyang Panginoon. Pero kung kaibigan ka, ay ipapakita or ikukwento sa iyo ng kaibigan mo yung mga bagay-bagay. Pero kung alipin ka, no. You're a slave. Bakit ako makipagkwentuhan sa iyo? Diba? Hindi tayo pantay. Alipin lang kita, pag-aari kita. Ayan, mga kapatid. So, yung pleasing, I think you, Ruby, Sister ka ba? Madre ka ba? Anong congregation niyo po? So, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. It is not because we are afraid of condemnation. It is because we are serving God, because He is the one who first loved us. Parang gratitude. Yung ginagawa natin, parang katulad ng situation din na sinasabi ko sa inyo about sa mga magulang. Kaya natin pinaglilingkuran yung mga magulang natin. Sa panahon ng kanilang katandaan, hindi natin sila nilagay sa ampunan. Sa atin ng mga Pilipino. Hindi natin sila nilagay sa ampunan. Merong mga magulang na papabayaan talaga. Kaya nga meron tinatawag yung Camillian Sisters, mga kapatid dito sa Antipolo. Yung Camillian Sisters, yung mga sisters at mga pari na may cross na pula dito. Sa kaliwa ba yun? At meron silang clinic na St. Camilos dyan sa Santulan, Pasig. Meron silang ministry sa mga elderly, mga babae, mga kapatid. Na yung mga abandoned na mga elderly. So, meron ganun. Pero, hindi gaano sa atin. Unlike sa ibang bansa, talagang pag tumanda ka, doon ka sa nursing home. May kilala ako, kamag-anak ng secret lang, hindi ko babanggitin. Namatay siya actually sa nursing home. Hindi sa piling ng kanyang mga anak. Kilala ko Hindi ko lang sabihin kasi sorry. May ubo pa rin ako. So yun mga kapatid.
Ganon din dapat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi, naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi dahil lang sa takot. Naglilingkod tayo sa Panginoon, it is because out of our love for Him. Ganon din dapat parang sa gobyerno, kahit sa magulang. You're obeying your parents because out of your love and reverence for them. Dahil lang doon sa ginawa nila sa'yo, sinusuklian mo yung kanilang paghihirap, sinusuklian mo ngayong kanilang pagmamahal na ipinakita sa'yo. Baka kung hindi ka mahal ng mga anak mo, baka hindi ka rin kasi baka naging mabuting magulang. Yun yung problema naman. Yun yung naging problema. Baka hindi ka mahal ng mga anak mo, hindi ka sinusunod ng mga anak mo, dahil lang doon sa mali din yung pamamaraan mo. May ganon din, mga kapatid. Pero kung yung magulang mo, pinakitaan ka na ng pagmamahal, ginawa ka na nilang kabutihan, yet you chose to disobey with them, natural, malungkot sa kanilang part yun. The same with God, na despite of the goodness of God in our lives, yet we chose not to follow Him, we chose not to obey Him, we chose not to love Him, then, okay lang naman yan sa Panginoon. Pero, kita-kita na tayo sa final. Yun yung sa Panginoon eh. Okay, do what pleases to your eyes. Sige, go ahead. Okay lang. Pero remember, kita-kita na tayo sa final. Ito sinasabi yung mga kapatid. Lalo na yung mga kabataan. Okay? Okay, mga kabataan. Dito sa mga Ngaral chapter 11 verse 9, mga kapatid. Okay, sabi dito. Okay. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Yan. Okay? Okay. Ang Panginoon, hindi siya nananakot eh. Na, sige, kung hindi mo ako sunodin, may impyerno ka. Hindi yung katulad ng sawa, bijuwi ko. Mapriso ka. Hindi ganun. Ibinibigyan tayo ng Panginoon kalayaan. Pero, of course, there is a consequences of our actions, mga kapatid. It is either good or bad. Okay, sabi dito. Mga kabataan sabi niya, magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Ngunit, alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Okay? Ipagsusulit mo sa Diyos. Binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan. Okay, go ahead. Pero, meron siyang babala na ang lahat ng ito, merong consequences when the time comes. Ay, mystery of faith. May consequences, mga kapatid. Kaya, yun yung kagandahan sa atin. Hindi ka pipilitin ng Panginoon. Go ahead, do what pleases you, do everything na nakalatutuwa sa iyo. But remember, lahat ng ito ipagsusulit natin sa Panginoon. Diba, makikita naman natin yung accounting. Diba, may accounting sa Bible. Okay. Lumabas na naman yung puzzle. Di ba may accounting sa Bible? Di ba? The parable of the talent. Di ba siya Matthew 25? The parable of the talent. The master of the house called his servant and announced to them. Kaya nga, free will ba natin pairalin natin? Or sundin natin yung... Actually, Brother Jun, merong sabi niya, okay, do not use your freedom. Okay, nasa siya na ko na dati na. Okay. Sa Galatians chapter 5 verse 13.
Mga kapatid, So, ito sabi dito, binigyan talaga tayo ng Panginoon ng freedom. Pero sabi dito, ang suggestion dito, okay, Galatians chapter 5 verse 13. Mga kapatid, kung talagang, ito sabi niya, mga kapatid, tinawag kayo na upang maging malaya. You are called to be free. Ngunit, sabi dito, ngunit, yan, tama yung sinasabi ng Brother John, dalawang choice, free will ba or God's will? Pairalin natin yung free will natin or susundin natin yung God's will. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Yan. Pag-ibig. Yan, mga kapatid. Okay. So, tinawag tayo, bigyan tayo ng kalayaan. Yet, sinasabihan tayo na huwag natin gamitin yung kalayaan natin yun sa ang masunod yung hilig natin, pita ng laman natin, hilig ng katawan natin. Kundi maglingkod kayo sa isa dahil sa pag-ibig. It is not because kasi inutos to ng Panginoon, kapag hindi mo susunod, may consequences. Dapat hindi ganun. Ang pinaka-primary motivation natin ay we are doing this out of love. Meron yung sinabi natin sa 1 Corinthians 10:31. Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Okay, hanapin natin. Sabi dito, kaya nga kung kayo kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Yun. Kung ano daw yung ginagawa natin, we are doing this for the glory of God. For His glory, kasi ngayon yung ganti natin sa kanyang kabutihan sa atin. Mga kapatid. Yan. Okay. Ayan. So, free will, mga kapatid. Freedom. Yung freedom natin, hindi doon natin gamitin para sundin yung pita ng laman natin. Piliin pa rin natin yung sundin ng kalooban ng Diyos. Kung ayaw naman natin sundin, parang katulad nung kay Joshua, basta ako. Sabi ni Joshua, kung ayaw niya sumunod sa Diyos, basta ako at ang aking pamilya. As for me and my house, we will serve the Lord. Kayo, bahala kayo. Tayo din, bahala rin tayo. Pero remember, na all of these things ay pagsusulit natin sa Panginoon. There will be a consequences of our actions. Tinanim ng Diyos ang pagmamahal niya sa ating puso. Tama yan, Brother Joseph Chu. Ano mga kapatid? So, gawin natin kung ano nakalulugod sa atin. Pero remember, yun nga, katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, yung parable of the talent, doon sa Matthew 25, nung malis ang Panginoon, binigyan niya, pinagkatiwalaan niya ng mga talento or ng mga kayamanan, yung mga kanyang pinagkatiwalaan. Then after sa kanyang pagbabalik, ay magsusulit tayo. At yan naman din, ay sinasabi din doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, na sinasabi doon na sapagkat lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo at ipagsusulit natin yung ating mga ginawa, mabuti man o masama. We'll receive recompense sa mga ginawa nating mabuti man o masama. Pero hindi niya tayo pinipwersa sa ngayon. Unlike doon sa isang pananampalataya, isang religion, na master nila kasi ang Diyos. Kaya kapag master ka, you are bound to obey your master. Or else, there will be a consequences kapag hindi mo sinunod. Sa atin,
Parang ano sa atin ngayon eh, parang ang style sa atin mas maluwag sa atin, mga kapatid. Ang nangyayari sa atin is parang ang impyerno daw, parang itong katulad sa atin, ang impyerno daw mga kapatid is parang katulad ng konsepto ng credit card. Enjoy now, pay it later. Diba? Mahabang panahon na ba, diba? Enjoy mo. Sige. O mabuti na lang ang mabuti na lang ang credit card ngayon, may credit limit din. Kung good payer ka, praise the Lord for that, Brother John. Ang puso mo talaga kinuha ni Divine Mercy at ang puso ng Divine Mercy na sa iyo din. Oh, praise the Lord for that. Kung good payer ka sa credit card, bibigyan ka nila ng malaking credit limit. Pero kung walang credit limit, delikado. Kung walang ceiling, walang limit, delikado yun. So, ganun din yung pagmamahal sa atin ng Diyos eh. Walang limit. Ang konsepto doon ng impyerno is parang credit card. Enjoy now, pay it later. Sa mga naka-experience ng credit card, na nung singilan na, ang hirap nun mga kapatid, ha? Of course, hindi ko naman ikinaya, nakakaranas kami noon, nung medyo earlier age pa namin mag-asawa. Nakaranas ako mangutang. Tapos yung inutang ko, yung niloan ko sa kooperatiba namin, yung niloan ko, hindi naman ako nakinabang. Tapos yung panahon ng singilan na ay ang hirap, mga kapatid. Yan. Ganun din sa credit card. Masaya, di ba? Parang masaya kasi kung ano yung gusto mo, mabibili mo. Pero, ang retribution, yung tinatawag na consequences of your action. Mayroong konsekwensya sa huli. Mahirapan ka magbayad. Meron kaming yung sa bangko, may natirang hindi na-settle lahat. Nakaranas kami, may hindi kami na-settle na account. Di ba nagkaroon may mga ganun na mag-accumulate yung interest. Until such time na, di ba, may mga sulat sila, magte-threat na sila sa iyo na kapag hindi mo kita-kita na nito sa korte. Di ba, nag-outsource sila ng mga taong ganun. May mga BPO pa ko minsan silang hina-hire, tatawagan ka or ita-text ka. Walang tigil yun. Until such time na na-settle down namin hanggang nagkaroon ng negotiation na mas lalong pinababa yung interest. So, na-settle down. Mga kapatid. Ayan. Ang hirap, mga kapatid. Ganyan. Pagdating ng araw sa paghukom, yung nag-i-enjoy tayo ngayon, okay, go ahead. Ayun yung sinabi kanina sa binasa natin. Mga Aral chapter 11, verse 9. Nag-i-enjoy tayo ngayon. Just go ahead. But remember, there is a consequences of all your actions, of all our actions, mga kapatid. Kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan, God gave us the freedom. Sabi ni Moses, sabi niya, God is setting before you Brother John. Kasi malaking interest. Parang katulad ni Moises doon sa Old Testament. Sabi niya, God, ito sa atin, kahit sa atin ngayon, God is setting before us. Hanapin ko mga kapatid,
Okay, sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 mga kapatid. Okay, buksan niyo po sa Bible niyo. Sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ito yung kalayaan mga kapatid. Sabi rito ni Moises sa bayang Israel. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Ayan, mga kapatid, ang sinasabi dito. Kaya piliin nyo. So kung wala silang freedom, wala silang free will, hindi na dapat sasabihin to. Whether you like it or not. Diba? Ganun lang sasabihin. Whether you like it or not. You have to obey whether you like it or not. Wala forced choice. Wala kang choice. Pero sinasabi dito, saksi ko ang langit at ang lupa, ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Yan, verse 20. Ibigin ninyo si Yahweh. Makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. So, yun mga kapatid. Inilalatag sa atin ngayon yung buhay at kamatayan, pero pinapipili tayo. Piliin daw natin yung buhay. Despite of that, na binibigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan, yet as much as possible, sinasabihan tayo na piliin natin yung kabutihan. Piliin natin yung buhay, mga kapatid. Huwag nating piliin yung mga bagay na ikapapahamak natin sa huli. Sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, mga kapatid, kalooban ng Diyos na ang tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yet, if we will choose na mapahamak tayo balang araw, wala nang magagawa ang Diyos. Kasi binigyan niya tayo ng kalayaan. Pero as much as possible, He is suggesting to us that let us use or let us choose life. Piliin natin ang buhay. Mga kapatid. The same with us right now, mga kapatid. May freedom tayo. Pero, kumbaga saan sinasuggest sa atin ng Panginoon, kung ako sa inyo, piliin niyo ang buhay. Binibigyan tayo ng kalayaan. Kung ikaw papipiliin, ang God ba or si Mammon, whom you will choose? Mammon or God? So tayo yung magpipili, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Medyo mahaba na rin yung usapan natin. Joseph Chun, salamat. Si Mystery Faith. Si Kuya Romy, si Vance. Ay, Vance. Si Pusong Panalangin. Si Linlin. Ayan. Ayan. At yung iba pa na bagamat hindi man nag-tap ng screen, 7 yung nakaka-display. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero 6 lang yung nakikita ko. So, maraming salamat, mga kapatid. So, piliin natin na paglingkuran ng Diyos. Not out of our fear, but because out of our love for Him, mga kapatid. Kuya Romy, Brother John, pakisama niyo ako sa prayer niyo. May outreach kami ngayon sa Marikina. Marikina no, sa kupal ng Antipolo sa Pontevedra ba yun, subdivision. Mamaya ngayong umaga hanggang tanghali. So, magbibigay kami ng talk doon. Include us in your prayer. Pero ang daan yun sa Marikina, doon kami dadaan sa Marcos Highway. Kasi kung dito sa Antipolo, mas malayo, mababa, matagal. So, doon ang daan namin sa Marikina, sa Fernando Hill Avenue sigurado. And then, Sumulong. Yan, gano'n.
So please include us in your prayer, mga kapatid, na maging matagumpay yung mission namin na gagawin. Mangusap nawa ang Panginoon sa mga taong maabot namin. Magiging maayos yung presentation namin. Okay? So sana yan, mga kapatid. So, Mystery Faith. So maybe that's by now, mga kapatid. Shalom. Shalom, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound. Thank you, Brother June. And sound sa araw na ito, iligtas naman tayo ng Panginoon. Iligtas tayo sa mga bibigat mga pagsubok at sa mga bagay beyond our control. Iligtas din tayo sa mga bigat na mga karamdaman, sa mga malulubang karamdaman katulad ng cancer, stroke, hypertension, ng kidney failures, or anumang mga sakit na malubha. Iligtas naman tayo ng Panginoon at ingatan niya tayo. At isugo niya nawa ang kanyang anghel sa atin upang tayo gabayan at patnubayan sa araw na ito. So that is by now, signing off, my dear brothers and sisters. Maraming salamat sa lahat ng likes, 1.4K, at yung may dalawang nag-share. Okay. So maraming salamat po sa inyong lahat, at maging yung mga nag-tap ng screen kanina, at yung mga dumaan man na nakiisa sa atin. So shalom. Kita-kits tayo ulit sa sunod kung loobin ng Panginoon. Second Sunday na ba ngayon, Brother June? First Sunday pa lang. Second Sunday na. So, kita-kits tayo sa bukas, sa linggo. May schedule kami sa parokya. Okay. Ng 6 a.m. Yan, kita-kits. Magla-live ako doon. Brother Romy, kita-kits tayo sa parokya sa Sunday, 6 a.m. So, that is by now, mga kapatid. Shalom and signing off, my dear brothers and sisters.